Yun na po ang topic natin. Lucas. Sisimulan natin ang ating review o pagbibigay ng breakdown sa Lucas 1. At sinasabi dito na ang mga pari dahil sa kumbaga sa ang kanilang mga impluwensya ay nagka-crumble o gumuguho ang kanilang mga impluwensya, yung popularity nila diskusyon kasunduan nila na patayin si Jesus Christ. Yun ang kanilang napag-usapan. So doon mo makikita, paano mo masasabi na ang leader ng mga to ay napakadelikadong mga organisasyon to. Pero pag hindi ka nakakrusulan to, papatayin ka. Napakadelikado. Meron bang ganyan organisasyon niya ng mga religion? Pag sumasalangsang ka sa papatayin ka. So, napakadelikado, di ba? So, ganito to. Ano to? Mga Hudyo. Kaya, hindi sasabihin na basta-basta na mabuti ang mga Hudyo dahil sa istorya. Di ba? Ay, mga pa naman to. Mga pari pa naman to. So, baka magkaroon uli ng story repeat itself pag natayo yung second temple. Kasi talagang naghandog na nga sila nitong nakaraang araw. So ngayon, ano pa ang ating makikita? Dito sa nangyari sa sa Lucas. Ito ay pista ng tinapay na walang pampaalsa o walang libadura. Pasko o sa ilang pagkakalimbag ay Paskwa. Pero ito ay Pasko. Kung paano tayo nag-celebrate ng Pasko, ito ang Pasko nila. Wala naman silang Pasko eh. Kasi si Jesus Christ, wala rin Pasko. Hindi naman nag-celebrate si Jesus Christ ng Pasko eh. Ano ang sineselebrate ni Jesus Christ? Ito, Paskwa ng tinapay na walang pampaalsa. Bakit nila pinagkakaguluhan yung tinapay na walang pampaalsa? Istorya nga yan, way back sa dating mga Israelites sa panahon nila Moises. Noong ang Diyos ay pinalaya sila sa pagkakagapos sa Ehipto, ay inutusan sila ng huling hapunan, yung hapunan na yan. Bago sila kinamamagaan ay luwarga, papunta sa pagtaka sa mga Egyptians. Ayan, pinahanda sila ng isang mga karnerong mga bata pa. Yun ang pagsasalu-saluhan ng bawat pamilya. At sila ay magpe-prepare ng tinapay na walang levadura. Yun lang istorya nila. Yan. Ang problema ngayon, ang dami sa atin may mga Pasko eh. May mga iba't ibang celebration na hindi natin napagtatanto kung bakit. Ayan. So, ganun lang kasimple yung usapan dyan. Hindi ko na elaborate yan kasi wala naman tayong istorya dyan. Sa istorya na yan, wala tayong katulad ng iba, dinadampot nila, ginagawa nila na sila ay gumaganap niyan, yung tinatawag na yung sinasabay nila sa pag-celebra tuwing linggo ng mga pista kaugnay doon sa ibang mga inutos naman o inutos din naman sa mga Israelita. Ano yung mga piyesta na yan? Isa sa piyesta nila, isa sa Pasko nila ay yung Pasko ng Sabat. Ayan. Sino ba sa atin ngayon? Sabado ngayon eh. Di ba? May mga taong nagsiselebrate ng Sabat. Nag-o-observe ng Sabat. Ayon doon sa principle ng inuutos nila Moises. Nasa Old Testament. Kasi nakasulat sa Biblia.
Kaya mahalaga na ma-identify natin yung tinatawag na time element. Kung yan ay kailan ba nangyari at kailan ba natigil na ba yan, masaan ba nga verses yan. So yung ganun yan. Nagse-celebrate sila dahil nakasulat nga sa Biblia. Inuutos talaga ng Diyos. Yung Sabat. Sa Ten Commandments kasama. Ngayon, ang Ten Commandments, iniba ng Panginoong Jesus. Pati commandment, iniba. Pati yung tinatawag na rules, iniba ng Panginoon. So, hindi muna tayo doon. Dito lang tayo sa 22, nag-uusap-usap. Pwede kong dukot-dukutin lahat tinatawag na verses. Pero hindi ganun ang style ko. Kaya kong gawin yun. Kaya nga lang gusto ko, dito tayo sa usapan, kung ano yung pinag-uusapan nila. Tsaka natin bibigyan ng kaugnay na na kung bakit, kung saan tinatawag na harmony, naka-harmony. Ayan. Ngayon, ang sabi dito, they sought to kill him. Ayan. Papatayin nila si Jesus. Dahil talagang, kumbaga dahil open na sila. Na-open na sila. Kumbaga, nagkakrumble na yung parang mundo nila. Ngayon, ang tanong, related yan sa istorya. Alam nyo ba na ngayon bago lang weekend ago, na ang mga Israeli nag-celebrate na naman ng tinatawag na Feast of Passover. Tinaalay na naman sila ng tinatawag na mga hayop, yung mga unblemished or red heifer, yung pulang baka na walang blemish o walang sugat o walang anumang bakas ng perfect. Kumbaga napakagandang perfect. So ngayon nag-offer na naman sila. Bakit? Gusto na naman lang itayo yung third temple. Ngayon sa mga Kristiyano, dahil basa ng Biblia, hindi naman yung iba nakakaintindi. Nabasa na lang ang temple. Parang tuwa-tuwa sila, tatayo ang third temple. Hindi nila alam. Salungat yan sa principle ng Christian ngayon. Salungat. Kasi nga, nung nakaraan, nababanggit natin, tayo ngayon, si Jesus Christ ngayon, ang temple of God, na yung kanyang body. But when we were baptized in His name, baptized, ibig sabihin, naki-bound ka, o kumbaga parang walis na nakibigkis ka. Yun ang i-baptism. Nakisanib ka. Yun ang ibig sabihin nun, baptism. Baptism, pero yun ang actual na meaning nun. Nakisanib tayo kay Jesus Christ. Si Jesus Christ na ang temple. So, nagiging part din tayo as a temple of God. So, ganun ka-importante yun. Hindi yun basta-basta parang binabasa lang sa Biblia. Connected yun sa mga buhay natin. Delikado kasi lalo ngayon, kita mo ang mga Israeli kung magpadala ng patay nga yung mga Houthis at saka mga leader ng Hamas gaano ka high-tech sila ngayon. So hindi ko naman inaaway ang mga Israelite. Actually, maraming tinutulong sa atin yung mga taong yan. Hindi lang ako conforme dun sa tinatawag na foundation ng religion nila ngayon. Kasi dinideny nila ang Christ. Yun ang punto ko doon. Nandoon pa rin sila doon sa punto na baka mapatay ka nila pag pinilit mo si Jesus Christ sa kanila. So, delikado, di ba? May danger. So, yun lang ang aking pananaw. Ewan ko lang kung naiintindihan niya ng mga maraming pastor, mga ngaral, mga nasa field ng pangangaral. Parang hindi nila napapansin yung bagay na yan. Kaya ako, binibigyan ko lagi ng kasi hindi lang naman yan isang taon. Pag nasisimulan yan, it will continuously until the end na dumating si Jesus Christ. So, magkakaroon ng mga persecution yung mga kababayan natin. Kung paano yung mga Middle Eastern, mga Arabic, pinipersecute yung mga Christian, ganon din sila.
hindi nila tayo kakampihan kasi nga na kumbaga sa na-open sila. Mawawala ng saysay yung kanilang religion. Pero hindi nila napapansin, eh, actually napaka-blessed nila dahil ang kanilang si Jesus Christ, talagang nag-care sa kanila. Ngayon, maraming nakakaunawa pero maraming hindi naniniwala. Dahil nga sa religion, yun ang usapan. Religion nila na tinatawag na Judaism, napakalalim ng ugat niyan. Panahon pa nila Abraham. May mga artifacts silang nakukuha. O paano mangyayari na madaling mawawala sa puso nila yan o sa kaluluwa nila. So yun ang ating binigyan ng breakdown sa yung pangyayari week ago na celebrate na sila ng ganyang offering ng animals. So hindi basta-basta event 'yan. Kumbaga sa related 'yan sa matinding istorya ng Kristyanismo at Bible. So yun po ang ating nabigyan ng diyan sa pamagat pa lang na yan sa una. Ang chief priest and scribe ay naghanap ng paraan para mapatay siya. So ang susunod diyan ay kasi nga yung istorya niyan, sila Paul, sa Acts 22, si Paul, isang genius sa law, ay nagkaroon ng order galing sa mga high priest na persecute ang mga believers. Patayin pa. Arresting men and women. At sila'y dinadala sa mga kulungan. So, baka mangyari nga ito, repeat itself, baka mangyari uli. Kasi, sa nakikita ko, sa lakas ng Israel ngayon, dapat mag-double mind, think twice ang mga Muslim, o mga Arabs na kalaban nila. Hindi naman tayo involved dyan gera nila yan Pero dapat sila mag-think twice kasi kung paano sila zealous na patayin ng mga Israel, ay ganon din ang Israel sa kanila. Kasi utos nga nila sa Old Testament, meron silang pattern ng utos. So, sinasabi doon, si Jesus Christ sinabi yan kung unang ang law nagsasabi na pag may umano sa'yo sa sumampal sa'yo, ayun ang sabi basagin mo ang buong muka. Yun ang utos ng law sa kanila. Kaya dapat think twice yung mga kasi matindi ang respond ng mga tao na yan. Hindi sila, kumbaga sa last nila yan, huling barahan nila, hindi sila bibigay. Talagang, ang problema, penetrated pa nila yung Amerika, yung mga matitinding Jew, nasa Amerika, nasa Europe, yan ang nagmamanipulate. So wala tayong magagawa. Tayo nga, Pilipino, umaasa lang sa tulong ng mga Americans sa armaments at saka sa mga supports, di ba? So, marami lang tayo, kwento ng Biblia. Sige, tuloy na lang tayo. So, ayun nga, si Paul, tinawag siya, sinabi sa kanya, why are you persecuting me? O bakit mo ako pinipersecute? Ngayon, nabuksan siya, nabulag pa nga siya, hanggang sa naturuan siya. So, siningil out siya ng Lord. Siningil, pinarsonal siya. Hoy, wag mo akong anuhin kasi mahirap sa iyo ang sumipa sa mga tulis. Sinabihan siya. Kaya hindi niya kilala si Jesus Christ. Nakatali yung kanyang paningin sa law of Moses. Ganyan ang mga Israeli ngayon. Yan. Ngayon, pagdating naman dyan sa verse na, sa usapan na
Kasama pa rin sa mga verses na yan na si Satan ay tinatawag na sinapian. Sinapian. Ha? Ating basahin. Natatakot sila sa mga tao. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, isa sa 12. So, yun ang ating ngayong kasama sa istorya na yan. Ito ang bibigyan naman natin ngayon ng mga explanation at mga analysis, mga breakdown. Yan. Yung si Judas, kung bakit niya na ipagkanulo ang Kristo. Ayon sa istorya, siya pala ay na-demon possess. Ayan. Alalahanin natin itong si Judas, pinili ito. Kasama to sa napiling 12. Pero, bakit siya na demon possess? Napili nga siya. Sila nga nagpapalayas ng demonyo. Tapos siya na demon possess. Oh, yun ang tanong. Kasi si Judas Iscariote ay mayroong tinatawag na may problema sa financial o siya ang naghahawak ng kaban ay yung mga yung pinaglimusan nila, siya ang may hawak noon. Kaya parang lagi siyang may agenda na paano ko kaya dudugasan to? Parang ganon. Ayan, parang ganyan sa mga namiminuno dyan sa Congress tsaka sa mga Senate. Ha? Paano ko kaya tayo makakadugas? Ang daming pera nito. Parang ganon siya. Ayan. Ngayon, dahil nga sinapian na siya, so, ni Satanas, ayun, ano ngayon ang magiging epekto nun sa kanya? Di ba? Binenta niya si Jesus Christ sa 30 pilak. Pumunta siya doon sa mga high priest, sabi, natuwa yung mga high priest, sabi doon sa istorya. At binigyan siya, nangako sa kanya ng 30 pilak. Aba, 30 pilak, hindi natin alam kung magkano value ngayon yan. Hindi ko na binigyan ng pansin. Pero, ano ang epekto sa atin? Ano ang makikita natin dito? Tayo ba exempted sa ganito na pagpuspos ng mga demonyo? Dito, tinatawag na specifically, sinasabi, si Judas, si Satan ang nagpossess sa kanya. Very hierarchy ng mga high level hierarchy ng mga angels na naging demons. Yan. So ang mga angels pala, pwede rin tayong i-possess kasi angels yan si Satan naging demons. So kung paano ang mga angels sumasanib kay Jesus Christ, pwede rin yan. Yan. Sumasanib sa kanya yan, nakatago sa kanya, pwede yun. O siya, tatago sa kanya, pwede yun. Kasi nga, spiritual sila, pwede silang magmingle. Si Jesus Christ, nung hindi pa siya nahahayag, siya ay nakamingle sa Diyos. Kasama siya ng Diyos. Kumbaga nakamingle siya sa Diyos. Hindi siya masyadong popular, pero gumagalaw siya. Hindi siya kilala, pero nagpapakilala siya bilang mga elements. Katulad ng ulan, ng bato, ng tubig. Yan ang mga element na pwedeng i-possess ni Jesus Christ, i-manipulate. Noong hindi pa siya nakilala bilang tao. Si Jesus, it was there, sabi. All things were made through Him and for Him. Yun ang matindi doon. He made all things through Him na nagawa dahil sa Kanya at para sa Kanya. Imagine mo. Bakit? Hindi kailangan ng Diyos siya kasi ang Diyos nasa heaven. Feel niya ang buong heaven. Buong heaven, feel ng Diyos. At si Jesus Christ, pag pinoposes ng God,
Holy Spirit ng God, nagmimingle yan, ang God nag-i-enjoy. Kaya sinasabi na siya ang delight ng God. Si Jesus Christ, nung hindi pa nagiging tao. Kasi, napakahirap sa God ang tumravel. Bakit? Kasi, field niya nga ang buong galaxy, ang buong heaven, hindi galaxy. Tuldok lang, wala pa, tuldok lang ang galaxy. Heaven, yung pinaka farthest heaven, yung seventh heaven. So, para baka, kumbaga sa mag-enjoy din siya, meron siyang tinatawag na element na pwedeng sumanib kay Jesus Christ at umikot kung saan nila gusto. Ganun sila, hindi sila iisa, pero pwede silang maging isa. Yan. Kaya dyan, nagtatalo-talo ang mga religion. Hindi, isa lang ang Diyos. Hindi, tatlo ang Diyos. Diba? Actually, pare-pareho silang tama. Kung ma-identify lang nila ang tinatawag na sequence o tinatawag na elements, kung kailan sinabi yan. Kasi baka sinabi yan hindi pa tao ang Kristo. Tama, talagang isa sila. Pero nung dumating na ang Kristo at naging tao, abay, ina-identify na si Jesus Christ naging tao. Yung co-creator. Oh. So talagang, kumbaga sa sabihin mo na isang Diyos, isang Diyos kasi dinideclare ni Jesus Christ mismo ang God, ang Father. Iisang Diyos. Kasi nga siya naging tao, he lived, he walked as a man. Parehas natin.